magandang gabi. O baka ito na ang gabing maliligaw ka sa pagitan ng mga palapag ng iyong buhay. Ako si Mang Hector. Sanay na tayong mga Pilipino sa mga kwento tungkol sa missing floor sa mga building, 'di ba? Yung mga developer na tinatalo ng number 13 dahil sa malas. Pero naisip mo ba kung saan napupunta ang espasyong iyon? Saan napupunta ang ilang metrong semento at bakal na naroon pero wala sa listahan ng elevator? Maupo ka ng maigi, pindutin mo ang close button dahil ang kwentong ito ay tungkol kay Renzo at sa opisinang hindi dapat pinapasukan. Pakinggan mo ang kwento ng ika-13 at kalating palapag. Si Renzo ay isang IT specialist sa isang sikat na BPO company sa Makati. Dahil sa isang major server crash, inabot siya ng 3:00 ng madaling araw sa opisina. Pagod, puyat at gutom, nagpasya siyang umuwi na. Pumasok siya sa elevator number 4, ang pinakamabilis na elevator sa gusali. Pinindot ni Renzo ang G para sa ground floor. Ngunit sa pagitan ng 14th at 13th floor, biglang yumanig ang buong elevator. Tumigil ito. Ang ilaw sa loob ay naging kulay asul na malamig sa mata. Sa display panel, ang numero ay hindi naging 13, kundi 13.5. Dahan-dahang bumukas ang pinto, ang tumambad. Kay Renzo ay hindi ang lobby ng building. Ito ay isang opisina na tila galing sa dekada 90. Ang mga computer ay malalaki at kulay beige CRT monitors. Ang mga mesa ay gawa sa mabigat na kahoy at ang paligid ay nababalot ng makapal na alikabok pero amoy ozone at bagong imprentang papel. Dahil sa kuryosidad, lumabas si Renzo. "May tao ba rito?" tawag niya. Ang tanging sumagot sa kanya ay ang sabay-sabay na tunog ng mga mechanical keyboard. Tak, 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 tak. Sa dulo ng hallway, nakita niya ang mga cubicle. Puno ito ng mga taong nakasuot ng barong at office attire na luma na ang estilo. Ngunit may isang bagay na nagpatindig ng balahibo ni Renzo. Lahat sila ay mabilis na nagtatype pero wala silang mga daliri. Ang kanilang mga kamay ay diretsyong nakadikit sa keyboard na parang tinunaw na plastik. Napansin ni Renzo ang isang logbook sa receptionist desk. Binuksan niya ito. Ang huling entry ay may petsang January 29, 2026. Ang petsa ngayong araw. Pero sa tabi ng pangalan niya, nakasulat ang oras ng kanyang pagdating, 3:33 a.m. At sa tabi nito, sa column ng departure, ay may nakasulat na permanent. Hindi maaari ito, bulong ni Renzo. Kumari pa siya ng takbo pabalik sa elevator. Pero bago pa siya makarating, may tumawag sa kanyang pangalan. "Renzo, bakit ka aalis? Hindi mo pa tapos ang shift mo." Lumingon siya at nakita ang isang lalaking walang mukha. Tanging isang butas lang sa gitna ng ulo, kung saan lumalabas ang puting usok. Hawak nito ang isang baso ng kape na ang laman ay maitim na parang langis. "Sino kayo? Anong palapag to?" sigaw ni Renzo. "Kami ang mga hindi nakauwi," sagot ng lahat ng empleyado nang sabay-sabay nang hindi tumitigil sa pag-type.
Kami ang mga nag-overtime hanggang sa makalimutan kami ng mundo. Welcome sa 13.5, Renzo. Dito, ang deadline ay walang katapusan. Mabilis na pumasok si Renzo sa elevator at sunod-sunod na pinindot ang lahat ng button. Ang pinto ay dahan-dahang nagsasara pero isang kamay nagawa sa semento at kable ng kuryente ang humarang dito. Ang nilalang na walang mukha ay pilit na sumisingit. Kailangan namin ng bagong IT. Bulong nito habang ang mga kable ay gumagapang sa sahig ng elevator patungo sa mga paa ni Renzo. Sa huling pagkakataon, sumara ang pinto at naputol ang mga kable. Naramdaman ni Renzo ang mabilis na pagbulusok ng elevator pababa. Nang bumukas ang pinto, nandoon na siya sa ground floor. Nakita niya ang gwardiya na nagtataka kung bakit siya pawis na pawis at gulo-gulo ang buhok. Sir Renzo, okay lang kayo? Galing kayo sa taas? Tanong ng guard. Sa elevator 4. May mali sa elevator 4. Hingal na sabi ni Renzo. Tiningnan ng guard ang elevator 4. Sir, 3 taon na pong sira ang elevator na yan. Nakasara po ang power niyan dahil may namatay na technician sa loob noong 2023. Nanginig ang buong katawan ni Renzo. Tumakbo siya palabas ng building at hindi na lumingon pa. Ngunit pag-uwi niya sa kanyang bahay, binuksan niya ang kanyang laptop para mag-resign online. Laking gulat niya nang makitang may nakabukas na notepad sa screen niya. May nakasulat doon na paulit-ulit. Overtime report. Renzo is late. Renzo is late. Renzo is late. At sa ilalim ng kanyang mesa, narinig niya ang mahinang tunog ng mechanical keyboard. Tak, tak, tak. Ang 13th floor ay hindi lang isang lugar sa building. Ito ay isang sakit na sumasama sa sinumang nakakakita nito.